good morning! Ayan, so, literal na morning kasi buhaghag ang ating hair. Kasi galing tayo mag-beach, kaya yan, tumataas ang mga hairy natin dyan. Ayan, but never mind that. Ayan, so, share ko lang sa inyo guys, kasi recently, ang dami kong nababasang negative feedbacks dito kay 51 Talk. And super alarming talaga yung mga nababasa kong negatives. Kasi, pwedeng maka-affect yun sa mga gustong mag-apply dito kay 51 Talk. Lalo na it is based on their experience. So, hindi natin masisisi yung iba kung may na-experience silang ganun. But then, I will share my opinion. Ayan. So, opinion lang to guys. So, hindi naman masama magbigay ng opinion, right? I'm only teaching for 1 year here in 51 Talk. So, in this year, I am very thankful. Sobrang grateful talaga ako dito kay 51 Talk. Kasi, ito yung platform na unang tumanggap sa akin, and this is my very first time to teach in an online platform. And sila lang din yung nagtiwala sa akin na I can teach online. So, dati kasi iniisip ko pa lang na parang suntok sa buwan kasi since wala akong mga gamit, wala akong laptop during that time na I'm planning to apply here. My IPS is not very reliable, so nagdadalawang isip talaga akong mag-apply dito. Kaya hindi ko naisip talagang mag-apply na dito. Pero, ayun nga, parang para sa akin talaga tong platform na to. Bigla akong nag-scroll sa Jobstreet and then nakita ko to guys. Nakita ko yung post nila doon na they are hiring for ESL teacher. So, I try and then ang bilis lang ng process. So, sobrang bilis ng process talaga nila. And then, ayun na nga, nag-start ako guys. May 2025 last year. So, based on my experience lang din, kasi karamihan ng nababasa kong bad feedback sa mga newly hired. Kasi kesyo wala silang bookings. So, ayun, yung iba, nagkukwit. Ayaw na nila kasi nga, ayaw nila maghintay. So, nag-invest na sila sa mga gamit nila. And then, pakiramdam nila, walang nangyari sa effort nila. And then, sayang yung mga gamit nila. Ako, bumili ako ng laptop, hindi naman sa pagmamayabang, brand new laptop and cash. So, nung natanggap ako dito kay 51 Talk, 3 months, yes, 3 buwan guys, bago ako nagkaroon ng bookings. Totoo yun. So, sa mga unang days is, hindi ko siya pinapansin. Hindi ako masyadong na-stress. Pero siguro dahil nga, yung laptop is hindi talaga credit. Hindi siya utang. So, syempre kahit naman sino, kapag inutang yung gamit, is mapo-frustrate talaga. Kasi nga syempre magbabayad after a month. So, kailangan mo nang mag-install or magbigay ng bayad, di ba? So, stressful talaga yun. Lalo kung doon ka lang umaasa sa platform na agad-agad magkaka-bookings ka. So, ayun yung expectation kasi ng mga newly launched teacher na after ma-launch is book agad, marami agad na bookings, may sahod agad. Nagsistart ka pa lang. Hindi naman katulad ng mga traditional companies na after cut-off magsasahod na agad. So, dito guys, i-build mo muna yung sarili mo as in, like, pag-attend ka muna ng mga trainings. Yes, kasi parang under trial ka pa lang sa 3 months na yon. So, parang huwag ka muna mag-expect talaga ng bookings na marami. So, lalo na sa mga bagong-bago lang sa online teaching, like me, na nag-start talaga ako from the scratch, walang alam. And kahit nga yung sa Teams, yung MS Teams, narag ako dun guys, hindi ako maalam dun. Yung mga meetings, yung mga link, nalilito ako dun guys. But then, nakaya ko naman. Yung resourceful tayo. And marunong tayong mag-comprehend ng ating mga nababasa. Ayun yung sikreto para hindi tayo masyadong
mahirapan kahit na newbie tayo. So, ayun. Ayun na nga guys, balik tayo dun sa aking experience. Yes, nagka-penalty din ako guys kasi may mga sudden booking pala yun guys na hindi ko nabantayan. Yes, akala ko talaga nun, petics lang ako kasi sabi ko wala namang bookings eh. Everyday kasi talaga chine-check ko yung mga slots na inopen ko. Kasi halos inopen ko na lahat ng slots ko. Dun sa AOS is selected lang talaga yung mga time doon, yung time slots ko. Pero dun sa shift management, inopen ko na lahat, pati yung morning kasi domestic teacher ako. Yung pang morning, evening, hating gabi, lahat, name it, inopen ko lahat yon. Mahirap talaga mapasukan. So may mga napasok na di ko rin naman nabantayan. Sa mga sudden bookings yon. So ayun, nagka-penalty ako ng, pinakamalaki yung penalty ko is 700 yata yun or 500. So wala na ngang bookings, may penalty pa. So ayun, yung after 3 months, sa 3 months na yon, nag-antay ako sa wala. Ay hindi, wala akong napala guys, as in zero talaga. So ayun, tiyaga lang, nagtiyaga ako. So nung natauhan ako guys dun sa penalty ko, naglalaga ako ng bugok na itlog dito. So ayun, nag-focus na ako, nag-focus na talaga ako, nagseryoso na talaga ako, nag-attend ako. Within that 3-month guys, yung 3-month duration na yun is, nag-invest ako sa trainings. Yes, yun ang pinagkaabalahan ko. So para hindi ako ma-stress, ma-bored, nag-upgrade ako guys, kumbaga nag-upskill. So inaral ko yung mga trainings, attend ako ng maraming trainings. Ayun, hindi ko na malayan, naka 3 months na pala ako. So ayun, tiyaga lang guys. And then yun nga, dapat wag mo munang aasahan si File 1 Talk within 1 to 3 months na sasahuran ka na agad ng malaki. So kaya yung iba is nag-quit kasi nga ang expectation nila is kikita agad sila ng mga 5 digits. No, hindi pa guys. Ako nasa 1 year pa lang. And yes, I experienced 5 digits sahod and I really enjoy it. Experience ko yun nung nasa pang 5 months pa lang siguro ako. Yun, kasi yung 3 month nga, zero yun. Yung penalty pa ako. So ayun, magtiyaga lang kayo guys, please. Lalo na sa mga huwag kayo mag-quit kasi hindi madaling bumalik dito.